Marymon, I heard you were able to visit the other KOJC property in Barangay Tamayong down south. That's the Prayer Mountain, right? Can you confirm it for us? And again, tell us what you saw there. Yes, actually, it was quite a risk to move away from the KOJC compound kasi we didn't know what to expect once we leave the SP Garcia National Highway. Anything could happen since ongoing yung saga on the search for Pastor Apollo Kibuloy. But again, we took the liberty of checking in at the Prayer Mountain. This is the supposed the Garden of Eden restored, which is also a property of Pastor Apollo Kibuloy. And it's actually about an hour away from the KOJC compound in Buhangin, Davao. And then during the time when we tried to enter the premises of the prayer garden itself, meron dong barricade, and first thing they asked was syempre hindi pwedeng pumasok. They told us saan kami galing, anong pakay namin during that time. So we explained that we're members of the press. We're here to check in with you guys kasi may reports na lumalabas na sinasabing may presence nga ng pulisya and may picture kasi ito na nilabas, though yet unverified talaga kung saan ba nanggaling, anong araw ba ito naganap, ganyan. So hindi nila tayo hinayaan na makapasok sa loob, pero nadudungaw kasi natin kung gaano nga ba kalayo or kalawak itong Prayer Mountain. Isa lang kasi ito meron pang mas malayo na part nitong compound din na ito. Pero ang nabanggit sa atin ng mga nakausap natin na members ng KOJC na nananatili doon sa lugar na yon is that, number one, their relationship so far during that time ngayon, nung pumunta kami kanina, was peaceful, it was calm, wala naman daw presence of the police. Except lang doon sa mga nakikita nila na nagra-rounds. So, nung tinanong namin when was the last time you saw the police, sabi nila after every few hours, may nakikita sila outside the premises. Pero when we asked them, was there a unit or a troop of police who tried to forcibly enter the premises sa kanila mismo, dun sa spot nila, sa gate na yon? Ang sabi naman nila, so far, wala. Since nadadaan naman daw sa proper conversation and communication na hindi nyo pwedeng pasukin itong property na to. And at the same time, it's not yet open. Hindi na siya open for public viewing, for public entry. So far, wala naman daw. Pero yun nga, hindi tayo nahayaan na or hindi tayo nabigyan ng access to enter the premises. And siguro, for another context, before entering or yung pinaka-barangay, there's actually a checkpoint. And syempre may naka-station doon. Tinanong din natin if kayo po ba, yung checkpoint nyo ba dito is related to the ongoing search for Pastor Apollo Kibuloy. And sabi naman hindi po. We're stationed here around the clock just for the security of the barangay or the community doon nga sa area na yon. Tinanong naman natin, sir, may nababanggit kasi sa amin na may nag-rounds daw na police around Prayer Mountain, sabi naman, and Glory Mountain itself. Yung Glory Mountain kasi nasa dulo pa yon, pero we're not able to go doon mismo sa dulo. Pero ang sabi ng nakausap natin sa checkpoint, ma'am, yung police na umiikot or doon sa nakikita nila are supposedly monitoring lang daw for the security of the community. So far, yun yung napuntaan natin doon sa Prayer Mountain. And yun nga lang, syempre, umabot pa rin naman sa kanila yung concern pa rin sa KOJC compound. And they also gathered the news na they're also asking us, ano po ba yung nangyayari na rin sa loob? Totoo na bang may drilling na nagaganap? Nahanap na po ba yung subway or yung basement kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy? And they're deterred to ask for peace na. Tama na raw, ayaw na rin daw talaga nila. Gusto na rin nilang mapayapa. Kasi sila din daw dyan mismo, even if 1 hour away sila from the KOJC compound, yung concern daw nila para sa mga kamag-anak nila, kaibigan nila na nandoon sa KOJC compound sa Buhangin, hindi pa rin daw nawawala. Okay. Marymon, konting clarification lang. Yung mga barikada na niro-roll natin, na nakikita natin sa video na pinadala mo, yan po ay barikada na sinet up ng mismong mga KOJC members to protect their own gate, kumbaga. Yes. And they're also checking in if merong mga pupunta doon, they'll identify themselves kung taga KOJC ba sila, doon ba sila nag-reside, even sa loob ba ng Prayer Mountain or doon sa community na malapit sa lugar na ito. So kaya tayo nakita yung van natin, tinanong din tayo kung sino po ba kayo. So it went through there. So parang village guard lang sila. And then yung nagro-roving naman na police, is that also a normal occurrence? Kasi yung nabanggit mong checkpoint, I mean may point sila, sa lahat ng punta ko sa Davao, no, every time I go around the city, I always pass several checkpoints. So I think it's kind of a normal thing lang yan down there in Davao. Pero yung roving ba around that area, around that gate of Prayer Mountain, normal ba yun? Na
Yung happening. naging timeline kasi ng answer nila sa tanong natin tungkol dito sa umiikot na police is ang context is during this time na ongoing yung kay Pastor Apollo Quiboloy. Hindi rin tayo nabigyan ng sagot kung kailan pa ba nila nasimulan yung pag-o-observe dun sa rumorondang police. And potentially, probably because ngayon kasi heated na yung nangyayari sa pagitan ng panig ng KOJC at saka ng pulisya, kaya siguro mas napapansin nila yung mga rumorondang pulis. Pero nung nakausap nga natin yung naka-station doon sa checkpoint, sabi nila, naka-station na raw sila doon matagal na. And it's already part of their protocols to roam around the community kasi malaki siya eh. Yung Prayer Mountain pa lang about 8 hectares na siya. I-add pa natin yung residential areas kasi sa kahabaan din nitong barangay, nandun din yung ilang planta ng pinya, planta ng puno ng rambutan, puno ng durian, puno ng mga sagi. So, ganun siya kalawak. Kaya kinakailangan din daw nila na mag-roam around every few hours and they are stationed there 24/7. Pero yung barricade na nakita natin kanina, lahat ng mga nandyan ay, if not KOJC members, they are there for the Prayer Mountain or the community around the Prayer Mountain. Ilang hectares yung buong property na yan, no? Kasama na dyan yung Glory Mountain nga, like you said, which is further away, Prayer Mountain. Contiguous ba yan? Meaning it's one big property na bulubundukin, of course. Yes, actually malawak siya eh. Pero hindi na natin nakuha in number yung residential areas na kasama doon. Pero yung Prayer Mountain itself, it's about 8 hectares. Ganun pa lang siya kalawak. Yung lugar pa lang yun, yung property pa lang yun ng KOJC. So if we're going to add a plantation, ilang hectare din yung nadaanan natin bago pa tayo makaabot sa Prayer Mountain. So ganun siya kalawak. And Prayer Mountain is just the beginning of the compound. Meron pa yung Glory Mountain na nasa dulo pa nga. Nabanggit yan sa atin ni News 5 reporter Ate Abril Montalvo. And yun nga lang, hindi kasi natin idiniretso yung pagpunta doon dahil it's just for the safety measure. We're just there to check in with them. And what they mentioned to us was, okay naman daw sila. Wala naman daw nagpupumilit. Yun nga lang, hindi na natin sinubukan munang idiretso pa talaga sa dulo sa Glory Mountain. Okay, Mary Mon, so linawin lang natin. Wala namang reports na nakuha ang mga polis na nandyan si Pastor Quiboloy sa Tamayong o dyan sa Prayer Mountain. No? They still believe na nandun siya underground sa KOJC compound? Yes, Pauline, they're still focused on the KOJC compound. Yun nga lang, hindi kasi mawawala ngayon sa conversation na baka minamata rin itong Prayer Mountain dahil nga sa lumabas na litrato na inireport din ng ilang local media, plus yung media rin na kasama rin ng KOJC. So yun yung isa sa pinaka nagiging point of conversation ngayon. May picture na may litrato, ang laman nito ay mga pulisya na nasa loob daw supposedly ng prayer garden. Kaya yun yung isa sa reason natin kung bakit sinilip natin kanina. Pero as far as what our conversation went earlier, okay naman daw sila so far. Yung presence ng mga equipment, kasi tinanong din natin yun, meron po ba dito kayo nakikita na boxes na pinapasok, any weaponry or such? Sabi naman nila, so far wala. Pero that's just one point of entry to the prayer garden. Hindi na kasi tayo nga dumiretso. So our information as of now is just that, kung ano lang yung nakuha natin kanina. Kumbaga, limitado tayo, no, kung saan tayo nakapunta, Yes. Mary Mon. Now, I assume gabi na, so nakabalik ka na sa Buhangin, nandiyan ka na ulit sa main compound ng KOJC sa city, correct? Yes, pero medyo bumalik na tayo papunta dito sa accommodation natin. But Okay. we're still monitoring the news naman. So what happened today? Tell us, dyan naman sa Buhangin, anong nangyari today? Ano yung developments? Can you give us a summary, no? Ang dami kasing umiikot sa social media. May mga Facebook Live na may mga SWAT team members na parang, ewan ko kung ano yung hinuhukay nila doon, na parang may box sa sahig or like some sort of underground pipe. Totoo ba tong videos? They're verified. We just spoke also to Task Force spokesperson, General Alba. Sabi niya meron naman daw talagang SWAT. Although di niya kinonfirm kung ano yung ginawa ng mga SWAT members. Just before this interview with you started, do you have a clearer idea of what went on? Kasi may mga videos sa Pawiso din na yung mga basement, di ba, yung mga may kama sa ilalim na tirahan nila. Do we have any clarity? It's actually parang a collation of what has been going on since Saturday. Kasi kanina umaga pa lang, as early as 6:30, nandito na tayo sa May Buhangin, sa labas ng KOJC compound. And around 9 a.m., so far kasi normal pa naman yung nangyayari kung ano yung mga lumipas na araw. We've seen a truck delivering school uniforms. Nung tinanong natin sila, Sir, kumusta ang schooling ngayon sa loob ng KOJC, yung JMC, yung Jose Maria College? Ang sabi nga nila,
suspended pa rin ang face-to-face classes, online classes sila ngayon, pero they're still finding it difficult kasi nga hindi pa rin daw makapasok ang mga estudyante at teacher sa paaralan nila mismo kasi nakabarikada rin hindi lang sa katedral. Yung katedral kasi malapit lang ito or katapat nung JMC. So ganun daw yung pinaka-nagiging limitations nila. Around 9 a.m., 9:15, going in 9:30, may dalawang helicopter from the PNP na umikot around the compound. Dalawa yun from the PNP there, so they had their monitoring operations. And hindi naman siya bumaba, hindi siya lumapag sa nakita natin kasi tinutukan naman natin siya. So far, sa pagroronda nito, umalis din naman ito after a few minutes. Yun nga lang, pagkatapos naman ito, may lumabas na isang KOJC member na meron siyang microphone at sinabi niya nga na para daw sa mga media, itong mga impormasyon na nakalat nila sa loob. Ilang minuto lang, nagpasok na naman daw ng isang malaking plastic container na box ang pulisya sa loob na hindi pinadaan sa scanner, hindi pinasilip, and hindi raw nila nakita yung nilalaman nito. Tinanong natin, ano po ba yung nasabi sa inyo ng pulisya? Ang nasabi raw sa kanila, wala. Dire-diretso lang daw itong pinasok. So they're considering the possibility na, number one, baka new equipment na naman daw to use on the ongoing search for Apollo Kibuloy. Kung yung kasama daw ba ito, yung mga grinder, yung mga panghukay, pangbungkal. Number two, ang tinitingnan daw nila baka explosives, hindi raw nila masasabi. Or number three, something daw na baka raw maitanim sa kanila. Yun nga lang, pagkatapos naman ito, may mga nabanggit pa kasi sila na may mga bata hanggang matatanda, civilian silang binihisan daw ng uniforme ng pulisya. And yung ilan dito, pumunta raw sa katedral. Wala raw silang ID na naipresenta, hindi raw nito na-prove na miyembro sila ng pulisya. So yun yung ilan sa mga kine-question ng KOJC kanina umaga, kaya medyo naging maingay ulit yung sitwasyon sa loob ng compound. We're not yet able to have the opportunity ever since yesterday na masilip yung loob ng compound. So we're trusting in doon sa photos and videos na binibigay ng KOJC. And according kasi doon sa legal counsel ng KOJC na si Attorney Torion, yung mga videos na kumakalat na pinapakita yung mga kwarto, yung sinasabing tunnels, yung underground rooms, basements, lahat yan. Mga kwarto lang daw ito ng workers na tinutulugan daw doon. And dito nga nagkaroon nga ng hamunan sa PNP na kung maaari nga raw, members of the media plus the legal counsel of KOJC, mabigyan lang daw na permission para masilip if totoo nga ba itong yung mga lumalabas na videos as what people or reports are claiming, even if they have sources from the PNP. So aside from that, may video din ngayon kasing lumalabas na maririnig yung drilling sounds doon sa may pa-basement ng JMC building. Yun nga lang, hindi kasi naging malinaw din dahil hindi natin nakikita kung ano nga ba yung nangyayari. Ang maririnig lang natin yung drilling sound. So it's somehow cues in na may ongoing talagang drilling o paghuhukay na nangyayari. But then again, specific details or information were not yet relayed to us or given or seen from the side of the police. So, linaw lang din, Marymon, etong long list na pinadaanan mo, no, these are yung observations kung baga ng mga miyembro sa loob, nilista nila. Ngayon, Yes. I'm sure hinahabol niyo yung mga police asking, totoo ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Are you telling me they haven't actually answered point by point? Actually, supposedly dapat kanina merong press conference Oo. from the side of the police. However, hindi na natin nakita kung natuloy nga ba ito or what. Doon natin din sana tatanungin at i-confirm itong mga naobserbahan ng miyembro sa loob ng compound. Pero as far as we are now, hindi pa tayo nakakakuha ng responses tungkol dito. Pero yun pa lang yung nakikita talaga nating detalye sa kung ano ba ang nangyayari sa loob ng compound. Pero bukod din dito, yun nga lang, sa panic naman din ng PNP, meron din daw silang nakita na explosives, na makeshift na bolos, tsaka mga kutsilyo sa loob ng compound. But then again, hindi pa rin verify talaga muli yung information kung saan nga ba ito nanggaling, kanino ba ito nanggaling. And hanggang doon pa lang din talaga tayo. Pero yun nga, nabanggit din nga ni General Alba, nasa 50% na yung paghahanap nila and they're remaining firm na nasa loob ng compound si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Last question na lang. Tama ka, no? Yun na nga yung offer na binigay ni Attorney Lito Torion. Nung na-interview namin siya dito sa Big Story kagabi, Marymon, sabi niya, game ako sumama kasi gusto rin daw niya makita yung kung talaga bang may tunnel. Doon yun ang hamon niya sa PNP. So, sa ngayon, no, ang sinabi rin ni Attorney Torion kagabi ay for the past 2 days, hindi daw niya nakausap si General Torre. Parang di na raw siya sinasagot, ganyan. And then today, mukhang may bago na tayong spokesperson, yun nga si Brigadier General Roderick Alba, na nakausap natin kanina lang. Mas maayos na ba yung sistema ngayon ng communication lines between KOJC and the PNP, gawa ng mukhang mas may struktura na at sistema?
Yes, kanina rin kasing umaga may isa pang miyembro ng KOJC tayong nakausap. Isa sila sa parang mga media relations ng compound. Nung kinumusta natin, sir, kanina umaga pa to, kinumusta natin, sir, kumusta kaya ngayon? Meron ba tayong update? Nagkakausap na ba ang KOJC at ang pulisya ulit? Ever since ng mga huling press con na naganap, ang nabanggit sa atin, di pa ma'am, wala pa, hindi namin alam kung ano po yung pinaplano ngayon ng PNP, wala raw silang kaalam-alam. So ngayon, dahil may bago rin tayong spokes na kailangan ng makakuha ng impormasyon tungkol sa search operations, oobserbahan natin kung paano ba nito maaapektuhan yung supposed search operations inside the compound and if magkakaroon ba ng changes sa protocols when it comes to monitoring it through the media, when it comes to relaying information to the public in terms of documentations, videos, photos, and kung ano pa yung mabibigay nila sa ating detalye. Kasi yun yung parang though we are respecting it since it's part of the tactical operation, it's part of the tactical strategy, medyo nagkakaroon din talaga ng loopholes ngayon when it comes to reporting what's happening inside the compound dahil nga meron tayong nire-respeto na kumbaga parang confidentiality when it comes to strategy. Pero members of the KOJC compound are giving us alerts sa kung ano yung naobserbahan nila sa loob. So we hope na kung ano man ang magiging changes ngayon, it would be for something better and not for something worse. Oh, fair enough naman no na talagang mag-demand ng konting transparency when it comes to this. Mary Mon, ang dami pang tanong, so many moving parts, so many questions still up in the air right now. One thing's for sure, aabutin pa kayo ng bukas dyan. So for now, maraming salamat, mobile journalist Mary Mon Reyes. Keep safe again and pahinga na.